Hindi ka na talaga kayang tiisin ni Mengyan sa Zenfeng. Ang dami mo ng kagaguhan. Panahon na para magbalik ang lahat. Hyun, makinig ka. Kapag binitiwan mo na ang espada sa kamay mo, sumama ka sa amin at bumalik. Ako at si Len Yu ay pwedeng makiusap para sa'yo. May oras pa ang lahat para ituwid. May oras pa. Hahaha. Kaibigan ko. Walong gawi ang nasabihan mo ng may lakad. Wala kayong hiya, hahaha. Lahat. Huli na ang lahat. E di ganito na lang. Kayo rin ang maglilibing sa akin. Mas mabuti pang magtago ako agad sa aking dantian. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Napanood ko ng ilang daang beses bago ko lang nalaman na hindi naman ako ang tipo ng langit na henyo. Isa lang pala akong palutang-lutang na kontrabidang namamatay ng maaga sa isang nobela na nasasagasaan lang ng pagkakataon ang pangunahing tauhan at tauhang babae. Ayos na, ayos na. Walang saysay ang buong buhay kong ito. Nakakatawa. Dahil tapos na ang lahat. Mas mabuti pang hindi na lang ako magpakahirap at matulog buong araw. Kaklasiko, gising na. Panahon na para bumaba tayo sa bundok at maglinis ng kalat. Hindi ako sasama, matutulog ako. Talagang hindi ka sasama. Ngayon ay ang pagluwas ng grupong pinangungunahan ni Huaishan. Unang beses nating bababa ng bundok. Huaishan. Ito ang Taiking Men. Bumalik ako sa edad na 18. At Len Yu. Sabihin mo nga sa guro. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Sa pagkakataong ito, hindi na ako sasama. Sa susunod na buwan na lang. Good John Chow. Hintayin mo na lang na mamatay ka ng binugbog sa Jaeyon. Ako, sa buhay na ito, hindi kita ililigtas. Kaklasiko, gising na. Panahon na para bumaba tayo ng bundok at mag-alis ng kalat. Hindi ba sabi mo sa susunod na buwan ka papupunta? Hindi ba't bumaba na kahapon ang guro? Anong kahapon? Baka lutang ka pa sa antok mo. Ngayon pa lang ang araw ng pagbaba para sa pagliligtas. Bawat ika-15 ng buwan, di ba? Ikatlong araw ng madaling araw. Gising na, kapatid ko sa sekta. Baba ng bundok, baba ng bundok. Ito na ang pagbaba sa bundok. Kung sa bangis lang, hindi ako gagalaw sa banghay at si Good John Chow lang ang hahabulin ko. Gusto mo ba akong mabulok ng ganito habang buhay? Ikaw na walang silbing yan, babagay ka pa sa Taiking Men. Hindi kaya ninakaw mo ang tiket na ito ng verifikasyon? Ibigay mo sa akin, prinsipe. Ha? Hoy, hinahanap mo ba ang kamatayan? Bitiwan mo siya. Kung hindi, ang susunod na mabubunot ay ang kamay mo. Ha? Umalis ka na, e pala nakatatandang alagad ng Taiking Men, umalis ka na. Napakatapang na espada na enerhiya. Mukha pa lang ng babaeng iyon, mga 17 o 18 taong gulang lang siguro. Isang galaw lang, na isulat na niya ang malupit na sandata na iyon. Talagang hindi matansa ang personal na alagad ng Taiking Men. Sa nakaraang buhay, bawat salita niya ay para sa kapakanan ng mundo. Pero pinilit niya akong magwala. Ngayon para na lang siyang malamig na aso na patay na. Sister Gaizen, bakit ang bilis mo tumakbo? Tinatawag ka na ng tagapangalaga, hindi mo pa narinig. Nasa puso niya pa rin ang babaeng alagad na pumasok sa Taiking Men. Pakiramdam ko, sa amoy niya pa lang, alam kong dumaan na siya. Magkakadugtong ang mga amoy. Siya mismo ang babae niyang alagad. Sobrang tindi ng pinsala niya. Agad akong magpapatawag ng mga disipulong panlabas para buhatin siya pabalik. Tara na.
Saan ka na naman tumakbo, batang ito? Kahapon lang, masigla ka pang paikot-ikot sa paligid ko. Bakit ngayon para bang wala ka sa sarili? May konting abala kaya natagalan. Guro, ang parusa sa akin ay. Parusa sa iyo para saan? Narinig ko na iniligtas mo ang isang kandidatong disipulo. Mukhang mas tumino na ang puso mo kaysa noong nakaraang taon. Hindi na basta taas noo ang unang numero ng mundo na nakabalandra sa bibig mo. Ang unang tagapagligtas ng mundo, isang buhay na lumikha ng 7 antas na lubog na impyerno. Kahit paano, nakapag-ipon ng kabutihan. Ang hangarin ko ay huwag maipit sa 15 ng Marso. At huwag matangay ng plotang dapat nang mamatay. Kung ganoon, ano ang hangarin mo ngayon? Yaya ng kapatid na disipulo. Nabuhay ang batang iniligtas mo, malaking tagumpay. Hindi alam ng disipulong ito kung nariyan ang kagalang-galang. Patawad po, kagalang-galang. Pumunta kayo at tingnan ang batang iyon. Hindi na kailangan ng pasasalamat. Kami ay nakasalalay lamang sa pagligtas sa kanya ni na Ate Shejai at Ate Linyu. Iyan ang tamang pag-ugali. Mukhang malubha ang sugat niya. Makainom lang ng gamot, magigising din siya. Engan. Ay, at gaing. Isa itong formal at maringal na seremonya ng paghingi ng tawad. Bakit siya natutulog? Hayaan na lang siyang matulog ni Ate Lin. Sa tingin ko, talagang kakaiba at malakas ang agos ng espiritu ng batas na ito noong bagong simula pa lang. Hindi pa naman kailangan sa klase, huwag magmadali. Paano mo nalaman? Ikaw na ni hindi pa nakakapasok sa pintuan ng isang sekta ng pagsasanay, isang mortal ka lang. Ang pagliwanag ng kasulatang ito ng bituin ay ayon sa ayos ng mga hula ng 5 elemen at 8 hati ng itim na ilog. Hindi pa lubusang nagliliwanag ang fire from metal na Panginoon. Sa buhay na ito, kailangan pa itong isagawa ng 3 araw. Ang lalaking katabi ni Hualong Yu sa orihinal na kwento. Sana nga. Hindi na kita abalahin, kaya ko na ito mag-isa. CJ. Sumama ka sa akin sa panloob na sekta. Bilisan mo at sumagot ka. Ate Gi, ibibigay na ba nila sa iyo ang pwesto sa panlabas na sekta diretsyo? Maraming salamat, pinangarap ko lang na magkakalaman ito. Pero papasok ako sa panloob na sekta sa sarili kong kakayahan. Ayos, sige lang. Ay, ate. Guro, ang espada po ninyo ay gagamitin ninyong sakyan pataas ng bundok. Pinahihintulutan. Siya. Bakit parang wala ka ng pake sa kahit ano? Giang, ano ang ginagawa mo? Iyan ang sulat kamay na personal na isinulat ng kagalang-galang. Kapag nasira, papalitan kita ng mukha kong parang patay na. Ipagawa mo sa bulwagan ng tuwirang pagsasanay ang isa pang piraso nito para sa akin. Sukat. Ay, hindi ba yan si kakaibang ate? Bakit siya kinaladkad palayo? Sabi nila, siya raw, ang nag-anyaya mismo sa disipulong panlabas na yon na pumasok sa panloob na sekta. Pero tinanggihan siya. Dumating na ang orihinal na gabay na guro.
Lagot, lagot. Nagalit ang gabay ng bakuran. Ngayon, parurusahan siya sa nagyelong pader ng yelo. Ellen, maagang pagbati, guro. Ayos na ayos. Kung gising na gising ka naman, tumayo ka na at ipaliwanag mo sa lahat kung ano ang kahulugan ng mababang uri. Hindi mo ba masabi? Ngayon, lumayas ka rito at pumunta sa parusang pwesto. Ang teorya ng mababang uri ay siyang pundasyon. Natanging ang mga tunay na henyo sa pagsasanay lamang ang makaabot. Paanong maiintindihan ng isang nagsasanay pa lang ng ki? Ang buto ng espada ang pinagmulan ng mga espada ng mga nag-aalam. Nakatago sa loob ng ikapitong buto ng gulugod sa likod, kung saan nagpapahinga at nagliliyab ang aking likas na espada. Habang mas matibay ang kalidad ng buto ng espada, mas malakas ang kapangyarihang na ipapakita ng likas na espada. Biglang dumami ng ilang ulit. Pero iniisip ng karamihan na ang pagtalikod sa mekanikal na paraan lang ang pwedeng maglinis ng buto ng espada. Sa totoo lang, napakatalino. Kung sa tuktok ng paglilinan ng enerhiya, maaaring tipunin ang lakas ng kulog, magbukas ng pundasyon ng mas maaga, at pwedeng baliwalain ang pagpigil ng antas at patayin agad ang kalaban. Tipunin ang lakas ng kulog. Saan niya ba ito nabasa sa lumang aklat? Sabi niya, ay talagang isang nawawalang libong taong sinaunang paraan ng pagpapalakas ng buto. Paanong posible yon? Guro, natapos ko na po ang sagot. Pwede na po ba akong matulog ulit? Ikaw nga. Ay, talagang alam niya ang nawawalang sinaunang paraan ng pagtingin sa antigong bagay. O siya ba ang basurang tulog ng tulog lang araw-araw? Ilang araw na lang at ang malaking seremonya ng pagbubukas ng bundok. Sabi nga, sa pagkakataong ito, posibleng pumunta ang suhong anak ng kalangitan na si Nanswexian sa bulwagang tanyag. Siya ang pinakamagandang dilag sa buong Zhengfeng, alam mo ba? Malamang 10,000 at 8,000 li ang layo nun. Narinig ko pa ang Furong Valley ay kasama ni Zhu sa paglalakbay. Pinakagusto kong makita ang Tiolong ng Daoist Academy. Ang galing ng kanyang isang hanay ng pormasyon, walang katapat sa buong mundo. Parang ako ang nabigla at napatulala. Nanswexian, Sir Zhu Yuxun. Tiolong, ang taksil na nakatakdang maging kalaban ni Gu Junzhao at Hua Longyu. Gusto pang magtipon sa Taiking Men sa seremonya ng pagbubukas ng bundok. Engan, kaya ba niyo pupuntahan? May 2 pa kayong klase. Bumalik kayo sa aking akademya at matulog ng malalim. Perpektong lugar na may maayos na daloy ng swerte at hangin ng tubig. Angkop lang para sa paghahambing. Sino ang naglibing sa akin? Bahala na, tulog na lang ulit. Sino ang nagsasalita? Ay. Inilibing na kayo rito. Bakit may gana pa kayong matulog? Anong ginagawa mo? Nakita mo na ako at hindi ka pa natatakot. Makamundong pagpipinta ng ibon. Bagamat isa itong espiritong hayop, kaya nitong magsalita ng tao at magpinta ng anyong tao. Ikaw, madalas kang magnakaw sa munting usa na inaalagaan ng pag-aaral ng paglipad na hangin. Natakot akong may gawin ka. Ikaw na pasaway at gulo ang ulo. Paano mo agad natunugan ang tunay kong katawan? Sino ka ba talaga? Huwag ka nang matulog. Ay naku. Pagpalit ng ibon si Penyo. Huwag mong saktan ang aking alagad. Ang dami ng halimaw na dumating, hindi pa rin kaya talunin. At kinakaladkad na lang siya para gawing alipin. Mas mabuti nang ako mismo ang makipagkontrata sa batang ito. Hindi maganda, matindi ang ugali ng pulang ibong ito na nagpapalit ng anyo. Kung pipilitin ang kontrata, baka makabalik pa ito mula sa kabilang buhay. Mas makabubuti na sa iyo ang batang ito. Ngayong araw, mapipilitan na akong pasanin ang hirap. Yenen, tatanggapin kita bilang alagang kasama. Paano naging posible? Tumanggi ka pa sa kontrata ng aking kataas-taasang ito.
Masama ba ang pakiramdam mo, Giang? Nasugatan ba ang banal na bato? Wala naman, matulog ka ng maayos. Ginising ka lang ng isang ibon. Bilisan mo, habang mahina pa ang anyong pabalik ng pulang pakpak na ibon. Kumuha ka ng demonyong ahas bilang kapalit. Nabigo ang Hulyo. Ako pa nga ang tinanggihan ng isang batang mahilig sa plauta. Giang, kung makipagkontrata ka sa kanya, bilisan mong utusan siyang kumilos ng maayos. Hindi ako nakipagkontrata sa kanya. Walang kontrata. Ibig sabihin, isa na lang siyang walang amo ngayon. Babalik muna ako at hahanap ng ibang matutulugan. Mga guro, abala kayo. Hoy, batang yan. Basta't palayain mo lang sila. Kaya kong hanapin para sa'yo ang lahat ng banal na damo at halamang espiritual sa buong mundo. Hindi na kailangang makipagkasundo sa akin. Kaya kitang tulungang diretsong makatawid sa yugto ng Jindan. Isang disensyong Jindan na mukhang 18 taong gulang. Ikaw talaga ang unang tao sa buong Zenfeng. Maraming pakinabang. Hindi interesado. Ang batang ito, kahit lagyan mo ng asin, hindi pumapasok sa dugo. Pero may tinatago siyang nakagugulat na malaking sikreto. Ngayon, para na rin akong nakipagbanggaan sa iyo ng todo. Nakapwesto na ako sa iyo. Panaginip lang siguro ito sa akin. Bakit siya naririto? Matandang Huaishan, ito ba ang sinasabi mong alagad? Ang kalayaan na ipinagpalit ko ng buong yaman at buhay. Para lang manatili sa paligid ng utos na ito. Sa tabi ng isang tambak na tulog na basura. Uy, huwag kang magmadali. Ang alagad kong ito, bukod sa wasak ang isip, kailangan ding sambahin. Dahil napag-usapan mo na ng maayos ang mga kondisyon sa tagapangulo. Hindi basta sasaliwang ang taiking men sa usapan. Ano? Pumayag ang tagapangulo na manatili ang ibong ito sa tabi ko. Wala naman talaga ang ganitong bahagi sa nakaraang buhay. Kung pilit itong babaguhin, bukas pagkagising ko, hindi ba reset na naman ito sa Marsoquins? Guru, ibalik mo na lang ang ibong ito. Huwag mo siyang hayaang tumira rito sa tabi ko. Ang batang sigiha. Espesyal na pinahintulutan ng tagapangulo. Dahil desidido na akong tumira sa bahay na ito. Walang makapagtataboy sa akin. Parang multo. Ang mga pambihirang halamang espiritual at kayamanang inipon niya sa loob ng 1,000 taon. Lahat ay ibinigay niya sa tagapangulo. Talagang hindi kayang tumanggi ng tagapangulo. Nasusuka na ako sa antas ng pag-asa mo sa akin. Kung babalik ka pa sa alas 3:15 ng Marso, ay ewan na lang, mas mabuti pang magsimula uli ng isa pang laban. Sige na. Kung bukas pagmulat ko ng mata ay makikita pa rin kita. Di maiwan ka na lang. Siya. Ang lakas naman ng loob niyang hambalusin ang pinto ng Panginoon. Ni hindi man lang niya nakita si Son Zeng na disipulo. Wala kang gagawin, pumasok ka na lang. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa bahay na ito. Sino ka? Bakit ka nasa bakuran ng aking Shemi? Siya ba ang Shiji mo? Ang ugali mo nakakatuwa rin. Kung maglalakas loob kang saktan ang aking Shemi, kahit isugal ko ang buhay na ito, papatayin pa rin kita. Papatayin mo ako, tingnan natin kung kaya mo. Demonyong pagong, saan ka bang galing na demonyang babae? Hong Luan. Huwag mo akong tawaging Hong Luan ng paulit-ulit. May pangalan ako, Hong Kiao ang tawag sa akin. Giang, bakit ka na naman nakatulog? Hoy, ano bang nangyari sa kanya? Nakatayo na nga lang, makakatulog pa. Hindi ba at mukhang maubusan na siya ng hininga? Kung mamatay ka, hindi mamamatay ang aking Shemi. Isara mo ang iyong bibig na parang uwak. Mula nang bumalik siya ilang araw matapos bumaba ng bundok. Ganyan na siya palagi. Sa isang araw, 12 oras, kaya niyang matulog ng 10 oras. Hindi maaari, kailangan kong maghanap ng manggagamot. Ano ba ang gagawin mo? Bumangga siya na parang toro. Wala namang sakit.
Literal na gusto lang niyang humilata sa kama. Walang problema, okay na. Ang tsaang ito, mapakla at mapait, hirap lunukin. Ang bahay na ito, wala man lang kahit isang pirasong espiritual na enerhiya. Sobrang lamig at nakakakilabot. Matigas na matigas ang upuang ito. Ang sahig ng kama marahil sing tigas ng bato. Paano ka matutulog ng maayos? Ang bakuran na ito rin ay lumayas ka nga, anong kakupalan ba yan? Hindi mo ba nakikilala ang kabutihan? Ayoko nga bang manatili sa sirang kubong ito, eh? Nagising ka na pala, Giang. Alam mo ba na halos ikamatay ko na ang mga araw na ito dahil sa'yo? Huwag mo akong istorbohin. Basta bukas, maaga pa rin tayong gigising. Babalik na naman tayo sa ika-15 ng ikatlong buwan. Yung amoy na ibon na yan, siguradong sinira na ang buong kwento. Ano, ika-15 ng ikatlong buwan? Baka tulog ka pa at litong-lito. Ngayon ay ika-18 ng ikatlong buwan. Ano ang sabi mo? Ngayon ba ay ilang araw na ng ika-18 ng ikatlong buwan? May aralin pa tayo sa pagkulo ng gamot ngayong umaga, kaya magmadali ka ng bumangon. Wala pala ni anong pagbabago. Talagang nabasag ang pag-ikot. Ngayong araw, pag-aralan natin ang pagpakulo ng espiritong sabaw. Ang pagkontrol sa apoy at espiritong lakas ay pinakamahalagang bagay. Huwag ka nang magpuyat at mag-isip pa. Ay. GQ, sobra ang inilagay mo, matutuyuan yan. Ayos lang, pakuluan mo lang ng dahan-dahan. Ang batang yan, kaya palang kontrolin ang apoy habang natutulog. Talagang isang pambihirang talento. Hindi maganda. Lingling, bakit niya binuhat palayo ang iyong kaldero? At Wei, ang iyong horno. Salo mo. Saluhin mo nga. Itong Kingguang mukhang alagang mayabang. Nakapagbukas siya ng tagumpay. Nagtuloy-tuloy pa ang kanyang pagsasanay ng 7 bahagi, pero sabay na tumalon ang 2. 18 taong gulang na taga-alaga ng makina. Pagpapalasa at pagbuo ng elixir. Ikaw pala ay nasa klase sa pagkulo ng espiritong sabaw. Sa pinakababang uri ng hurno, nakagawa ka pa rin ng gamot. Napakatalino mo, grabe, napakatalino. Tapos na, nakapagpasikat ka na naman. Sa ganito, huwag mong asahang makakatakas ka pa. Guro, sumasakit ang tiyan ko. Pumunta muna ako sa kubeta. Ha? Giang. Nasa kabila ang kubeta. Pasensya na, nadaan lang ako. Magandang umaga, kapatid. Hindi ka papasok sa klase. Katatapos ko lang maglinis, babalik na sana ako sa silid para magpahinga. Kung gayon, maglinis ka pa. Hihiramin ko muna ang silid mo. Hanapin mo ulit ang kautusan ng punong sekta. Kahit baliktarin pa ang buong panlabas na sekta, kailangan mo ring hanapin si kapatid na Mongmeng. Ang kapatid na ito, nakita mo ba si Menggi? Si kapatid Meng ay pumunta rito. Hindi ko pa siya nakita. Ang weird at ang lakas ng gulo. Malinaw na may nakakita sa kanyang tumakbo papunta sa panlabas na sekta. Naistorbo na tayo, sa iba na lang natin hanapin. Hahaha. 18 taong gulang na nagbubuhos ng pundasyon. At nabuo pa ang anino ng butong espada. Ito ang biyaya ng langit. Kaya nga siya ang dakilang angka ng Taiking Men na bihirang-bihira.
Pinuri na siya ng punong sekta. Ang batang ito, basta swerte lang talaga. Sa araw-araw, tamad na tamad. Dahil nakatulong siya, hindi pwedeng walang sariling espada. Punong sekta. Iminumungkahi ko na hindi na kailangang hintayin pa ang malaking laban pagkalipas ng 3 taon. Gamitin natin ang pagkakataon ng seremonya ng pagbubukas ng bundok. At buksan na agad ang binhi ng espada. Hayaan si Giang na pumasok sa panloob na pagpili ng espada. Ito. Ang maagang pagbubukas ba ay labag sa tuntunin ng gusali. Ang tuntunin ay para sa patay, ang buhay ang umuusad. Sa susunod na malaking paligsahan, idaos natin ito sa Tayan Dao Yuan. Kung gusto ng Taiking Men na maangat ang ulo, kailangang pagibayuhin ng buo si Kui. Tapos na ang usaping ito. Pagkabukas ng malaking seremonya ng bundok, sisiklab na ang pagkakataon para sa espada. Nagising na si Kuyang. Pinagluto ko kayo ng kaunting pansit. Kuyang, tikman mo na rin. Hindi na, busog ako. Isa itong salamin ng transmisyon. Kapag sa pagsasanay ay may nasumpungang nakamamatay na abala, huwag mo akong istorbohin sa harap ng salamin kung wala ka namang sasabihin. Huwag mo na akong buluhin, kaya ko namang umalis mag-isa. Malakihang pagbuo ng bundok. Talagang kailangan kong pumasok ng marangal sa Inner Mongol. Mas mabuti pang nalaman ko na sana ng mas maaga. Baka buhatin na lang ako na parang malaking panda. Mas mabuti pa sigurong magpakasaya na lang ako ng 2 araw doon sa lumang sirang bahay. Sa wakas, nakapagdesisyon na ako. Sa likod ng pangunahing bulwagan ng bundok, iuna ko ng buksan para sa iyo ang napiling espada sa paligsahan. Kailangan mo talagang sunggaban ng mabuti ang pagkakataong ito. Uunahan mo pa ako, pinuno. Pumasok na ang mga disipulo sa base. Hindi pa matatag ang pundasyon. Ang laso ng espada ay kalaban ng buong sekta. Paano mababasag ng isang disipulo ang mga alituntunin dahil lang sa kanya? Kung basta na lang pumili ng espada, masisira lang ang panloob na enerhiya at mapapahiya ang mga nakatatanda. Mga nakatatanda, hinihiling ng disipulo na ibigay na lang sa kanya ang karangalang ito. Mamaya ay dumating ang mga kapatid sa linya ng gusali hanggang sa malaking paligsahan sa susunod na taon. Maraming salamat sa malasakit ng pinuno. Tinanggap na ng mga mangangaso sa Huay Mountain ang hamon. Master, bakit mo ako pinapahirapan? Ayokong pumili ng kung anong basag na palaso. Ang pagkakataong ipinagkaloob ng harapan ng pinuno. Kapag tumanggi ka, parang sinampal mo siya sa mukha. Kahit ano pa ang mapili, basta makaalis ka muna. Hindi ka pipilitin ng master. Huwag kalimutan na pumunta sa hapon para matutunan ang pagsakay sa espada at magsanay ng espada. Lintik na lang ang langit na ito. Ang mga bagay na halos ikamatay ko noon sa hirap na makuha. Ngayon ay parang ibinubugbog lahat sa mukha ko hanggang sa mabaliw ako. Sister Meng, pinapunta ka ni Uncle Huay Mountain para magsanay ng espada. At nandito ka lang pala para magpakasaya, kumain ng merienda at magbasa. Karapat-dapat ba sa iyo ang nakakagulat mong talento? May espada sa puso. Bakit lahat ay nagsasanay ng espada? Tingnan mo ang espada mo. Tapos tingnan mo ang puso ko. Sino ang mas nahihirapan? Tumpak ka rin sa sinasabi mo, sister. Kaya lang nahihirapan ang mga nagbubungkal at nagsasanay pa rin. Ang mga disipulong nagsasagawa nito. Kuya ng dakilang master, bakit ka nandito? Ang malaking seremonya ng pagbubukas ng bundok ay sa darating na araw. Lahat ng lagay ay naghahanda. Mali lang ang timing mo. Hindi ko alam ang mga ganitong kalat na usapin. Uwi muna ako sa Feng para ayusin mo ang sarili mo at magpahinga ng maayos. Kuya ng dakilang master, ingatan mo rin ang sarili mo. Sa buhay na ito, hinding-hindi ko hahayaang maulit pa ang pagkasubsob ninyo. Pasok na kayo, bakit ang batang ito ay hindi sumusunod sa nakasanayang paraan at naglalabas pa ng baraha? Noon, halos mamatay na ako kakapit at kakalaban para lang makapasok. Gusto mo bang kumain o hindi na? Pasensya na, ubos na. Akala ko gusto mo.
Ang magugustuhan mo, hindi ako ang taong nasa mangkok na ito. Ano ba talaga ang maganda roon? Mas mabuti pang umuwi na lang at matulog. Huwag kang magmadali, narinig kong dumating na ang mga disipulo ng Qiandao Court. Sa pagkakataong ito, si Tiolong mismo ang may dalang pangkat. Saan banda naging bata pa yon? Maliwanag na siya ang numero unong mamamatay tao sa mundo ng mga nagsasanay. Nakakatakot talaga kahit ang pagkakakilanlan ng mamamatay tao na yan. Halos hindi na makapagpigil ang mga mahihinang katawan at mga mahiwagang sandata. Hindi dapat magtagal dito, umalis na agad tayo. Si Giang, palagi mo siyang tinititigan. Talaga bang gusto mo ito? Isang panlabas na disipulo na 15 pa lang ang edad at nakapasok na dahil sa hininga. Hindi gusto ni disipulo. Sa pagkakataong ito, binago ang mga patakaran ng pagsubok. Mas matatag ang balahibo ng pakpak na ginagamit sa pagdaan ng antas at pagkuha ng badge. 100 balahibo ang ipapamahagi sa 100 espiritong narito. Ang disipulo ng matalinong sekta ang kumuha nito mula sa kanilang mga kamay. Ano naman ang kinalaman nito sa akin, dagat? Ang kalokohan ito, hindi pa pwedeng ilagay sa sisidlan. Parang palamuti lang na buhay. Long shoe. Gusto mo bang mandaya? Gusto ko lang ipadala ang balahibo sa mga may kapalaran. May problema ba? Ang disipulo ng Inner Ming ay hindi kung sino-sinong pwedeng paglaruan. Ikaw ang basta-basta nagbigay ng balahibo. Hindi patas sa mga taong nagsisikap na lumaban para sa buhay nila. Ang swerte lang, pero hindi ka rin makakalayo. Tama ang lahat ng sinabi mo. Sige, hindi na ako sasali. Bahala kayo. Anong klaseng sistema ba ito? Anong klaseng sistema ba ito, ha? Mga kasama, pakakalma muna ang galit. Si Dui ay isa lamang. Nasa pagninilay lang siya sa kalikasan. Pagninilay sa kalikasan. Ay kayong dalawa, ang saya ninyong makipag-usap. Ito ba ang sinasabing? Batang magandang dalaga na 18 taong gulang na nakatira sa isang makina. Matagal na pong saludo. Sister, huwag ka munang umalis. Medyo interesting ang galaw mo. Kung hindi lang ako naglagay ng tagasunod na kahon sa'yo, hindi pa rin kita mahahanap. Tagasunod na kahon ng Fragrant Valley. Hayaan na. Hindi rin naman mabubura ang pagkasira. Si Senior Meng ay nasa pag-upo at pagsasanay ng Dragon Art. Bakit hindi ka nagsasanay ng teknik bilang disipulo ng Tai King Men? May paglinang sa puso. Lahat ng ginagawa ay paglinang. Sister! Elngan! Kahit sa comics, makikita mo ang ilusyon at pandinig. Lakas ang puwersa. Senior Meng! May tao sa ibaba na sasagip sa'yo. Bakit biglang sumulpot dito ang pangunahing lalaki na si Gu Junchao? Hindi pwedeng pabayaan na makaharap niya ang dalawang kontrabidang ito. Mamamatay tao yon. CJ. Senior Meng, parang hinahanap ka nitong disipulo sa labas. Patay, parang hindi mapipigilan ang sakuna. Nang Swexian. Hindi ba dapat agad kang na may pagtingin sa kanya? Tapos ay mabubuhay muli pagkamatay. Bakit diretsong dinala rito para makilala ang nakatatanda?
Mabilis talagang tumakas si sister. Ay, junior brother, may dalang balahibo ako. Kung hahayaan mong madali mo lang makuha yan, akalain ng mga nakatatanda na ako ay nagpapatalo. Hindi ito mabuti para sa'yo. Kung tungkol sa balahibo, junior brother, hawak ko na ang espada. Mama, bakit bulong-bulo na ang plot na ito? Dahil magkakilala na kayong dalawa, ako na muna ang aalis. Ay, aalis na pala siya. Talagang umakto kang parang may pag-ibig sa unang tingin ng plot. Ito ang junior brother ni Sister Meng. Nakakuha siya ng balahibo mula kay Nang Xuexian. Talagang nakakatindig balahibo. Masyado ring sakto ang pagsulpot ni senior brother sa templo. Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing makita ko si senior brother, pakiramdam ko parang matagal na kaming magkakilala. Hahaha, siguro nagmumukha lang akong pangkaraniwan. Magkasundo na maganda ang lalaki at ang kontrabida. Ganap nang nabasag ang plot na ito. Hindi ko na ito papakialaman. Huwag kayong sumunod sa akin. Isang simpleng diskarte lang ang alam mo. Pwede ring itapat sa atin. Mabilis na tumakbo si Gu Junchao matapos maagaw ang balahibo mula kay Nang Xuexian. Ngayon, malas ka na talaga. Nadaanan ko lang. Nakuha ni Senior Gu sa sarili niyang galing. Bakit niyo ako pinagtutuunan ng galit? Tatlong matandang loko, inaapi ang isang dalagang wala namang laban. Lumabas ka na. Mengyan, ate. Ang gusto ko lang ay maging taong tulad ni ate Mengyan. Yung sa orihinal na nobela, siya ang pinakawalang awa na napahiya. At sa huli, ginawa siyang miserableng babaeng kontrabida. Sa pinakaumpisa niya. Ako pala. Binabati kita, nakuha mo na ang balahibo sa aking katawan. Ito para sa akin. Mengyan, bunso, pandarayang hayag yan. Sabi ko lang, ang totoo, mismong nakabangga ako nitong ate na ito sa aking limitasyon. Mga kasama, natapos ko na ang aking tungkulin. Aalis na ako ng maaga. Hahaha. Mengyan, pakisagot nga, sa 18 taong pagbuo ng pundasyon mo. Ano bang sikreto mo sa pagsasanay? Pangalagaan mo lang ang aming mahal na ate. Ang pagsisikap ay imposible, walang-wala. Kapag kusang dumaloy ang lahat, sapat na yon. Ang ibig sabihin ng aking ate ay, ang pagsasanay ay nasa pagdama sa likas na batas ng langit. Kapag dumating ang tamang sandali, ang tubig ay kusang magiging daluyan. Bukas ay nakabukas na rin ang Giant Pavilion. Siguraduhin mong pumili ka ng magandang espiritong espada. Ang tamad mo talaga ngayon. Kung pati isang maayos na espada wala ka, paano ka pa magkakadepensa sa hinaharap? Opo, alam ko na. Magpakatatag ka. Pakinggan mo ang aking orasyon. Kapag dumating na ang pagkakataon ng pagbabalik, madalas, nababasag nito ang agilang nakaharang sa dagat ng pinto. At mas lalo pang naitataguyod ang espada ng espiritu. Wah! Ang lakas na ito, Mengyan. Ang lakas na ito. Demonyo ka ba? Ano ang kapasyahan ng puso mong binanggit lang? Natapos ko na ang isa kong taong bottleneck. Tapos nabasag lang agad ng ganito. Ano bang nangyari kay Gio? May masakit ba sa'yo? Wala naman. Gusto ko lang yakapin ang mundo. Nasaan si ate? Lagi kang sasamahan ni ate. Walang sinuman ang pwedeng mang-api sa aming bunso.
Gising ka na. Noong kagabi, sa sandaling nakagulat sa langit, bigla akong nabasag. At umabot na ako sa ikapito at ikawalong yugto ng pagsasanay. Malaki rin ang pagitan papalapit sa mga susunod. Binabati kita sa pag-angat mo, ate. Mula pa lang sa malayo, dama ko na ang paglalim ng espada ni Ate Lin. Binabati kita. Maraming salamat, Kuya Senior. Kuya Senior, bakit may oras ka pa para dumaan ngayon? Natapos na ang grand ceremony ng pagbubukas ng bundok kagabi sa takdang hating gabi. Napadaan lang ako para magdala ng isang mensahe kay ate. Yung Siksu Jianjiang na binigyan mo ng balahibo kahapon. Hindi lang niya naprotektahan ang balahibo. Nakapasok pa siya sa inner mong. Ngayon, isa na siyang disipulo ng Qin Yunpi. Kaya nga, pinrotektahan siya ng kanyang pagkahumaling sa asawang pangalawang ate. Talagang malaki ang naging lugi ni na Zhu Yuxun at Uncle Long dito. Ang dalawa pala nila ay tuloy-tuloy na binantayan sina Gu Junchao at Su Jianjiang. Hanggang sa huling sandali lang nila ibinigay ang balahibo. Kaya kahit sino sa paligid ay hindi naglakas loob na maagaw yon. At si Uncle Long pa mismo ang kusang nagprotekta sa tao. Ganyan na pala kabigat ang paglayo ng banghay ng mundo. Pero hindi pa ito tumama sa sandaling gaya noong nakaraang buhay. Ano nga ba ang dahilan? Bukas ay magbubukas ang Gen Pavilion. Inutusan ako ng guro na samahan ka sa pagpili ng isang tunay na espada. Napakalaking bagay nito. Hindi pwedeng basta-basta lang. Sumunod ka sa akin. Diyan. Ang mga gamit sa tabi ay hindi gaano kaganda. Habang mas magaling ang espada, mas malalim ang pagtatago nito. Pagkapasok mo, huwag kang magtagal sa pintuan. Diretso ka sa loob at hanapin ang maalamat na espada na may espiritu. Naintindihan ko na. Bukas na, pumasok na. Gamitin mo ang iyong espiritual na kapangyarihan para pabagsakin ito ng malakas. Tumahimik na ang enerhiya ng espada. Diyan, pumasok ka na agad. Tandaan mo, magtuloy ka sa dulo. Dahil lumihis na ang takbo ng nakaraan, wala na akong dahilan para agawin pa ang maalamat na espada. Masira, mas mabuti. Makakatipid pa ako sa abala. Ikaw na lang ang bahala. Huwag, bunso. Inutusan ako ng ating guro na bantayan ka sa pagpili ng espada. Ang mga basura sa tabi nito, paano magiging sandata na habang buhay mong kasama? Kung malalaman ito ni guro, siguradong parurusahan niya ako ng malubha. Tara na sa kaibuturan. Masyadong malayo, tinatamad akong maglakad. Bunso, kahit makuha mo na ay maaari mo pa namang palitan. Huwag kang magalit ng sobra. Ito na. Tapos na. Tapos na ang kontrata. Wala nang babaguhin pa. Siguradong babalatan ako ng buhay ni guro. Ang mga guhit ng aray na ito ay bunga ng pagkakamali libong taon na ang nakalilipas. Bunso, dumudugo ang tainga mo. Wala lang yon. Ang talas ng tingin ng dalagang ito Gian, may narinig ka bang boses kanina? Baka may masamang espiritu rito. Ang armas ay may espiritu at nakakapagsalita, ganyan lang talaga. Huwag kang magpanik. Senior, dahil tapos na akong pumili ng espada, tutulungan na lang kitang pumili ng sayo. Ituring mo na lang itong kabayaran sa panganib na pasasalamat mo sa akin. Bunso, ang matalas mong paningin. Kung mabibigyan mo ako ng kaunting payo. Siyempre, napakabuti niyon. Ang estilo ng espada mo ay nakatuon sa bilis. Tanging ang espada ng Kinyon ang makakapagpalabas ng galing mo. Subukan mo itong isa.
Crystal. Ang puting liwanag na dumadaloy sa loob ng katawan. Napakadelikado ng bitag na ito. Sinusipsip nito ang lakas ko. Mag-focus ka. Huwag kang umasa sa iba. Ito ang tamang pagkakataon. Ang utang na loob na ito ay hindi ko malilimutan. Hinding-hindi. Ang nangyari ngayong araw, baon ko hanggang sa hukay. Kung may mabulalas kang kahit isang salita, patay ka sa akin. At Meng, salamat sa balahibo mo kaya ako nakapasok sa loob. Wala akong gaanong maipagmamalaki. Kaya gumawa lang ako ng ilang prutas at kakanin. Tikman mo sana, ate. Hindi masama ang lasa, salamat. Nakakainis ka, Gian. Alam mo ba ang mga usap-usapan sa labas ngayon? Sinasabi nilang swerte si John Chow dahil nakapili siya ng magandang espada. At ginawa pa siyang personal na disipulo ni Guro. Pero ikaw ang nagdala sa kanya para pumili, hindi ba? Hindi ba magandang balita yon? May iba pa ba? Nariyan si John Chow. Yung batang iyon mula sa labas. Kanina pa siya naghihintay sa labas ng pintuan ng matagal. Hindi ko siya pinapasok. Parang may ibibigay yata si John Chow. Sige, papasukin mo na. Pakinggan nga natin kung ano ang sasabihin niya. Naistorbo ko si Atmeng. Ito ang una na naiwan mo dati sa aking silid. Sadyang ipinadala ko para isauli sa inyo. Enon, salamat. Nagmumuni-muni ako at hindi pa tuluyang nakakatulog. Kaya pala nagpapahinga ng husto si ate. Nagpapaalam na si John Chow. Good John Chow. Good John Chow, huwag kang magpanggap ng ganyan. Ako ay 18 taon pa lang. Ano ang ginawa mo sa aming household challenge? Bakit ang unan niyang may amoy ng katawan ay nasa kamay mo? Tulad ng nakikita mo, nasa main hall siya noon. Dati, lagi siyang natutulog sa kama ko. Ikaw, hayop ka. Binabalaan kita. Huwag mong isipin na dahil nakapasok ka sa inner sect, ay kaya mo nang mandaya sa ilalim ng langit. Kung gusto mong makapantay siya, maliban na lang kung maipapakita mo sa akin ang tunay na kakayahang nakakakumbinsi sa puso ko. Kung hindi, huwag mo nang pangarapin na makalapit sa kanya kahit kalahati ng hakbang. Naiintindihan ko na. Maraming salamat sa paalala, Lin Yu. Hindi ka naman bibigyan ni John Chow. Wala na ngang tao. Pwede ka nang magsalita. Bakit hindi ka pa magpakahusay sa paglinang, ikaw na bagets? Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Ako ang mapagpalang kasangkapan na espiritu ng Dongxian. Nabuo mula sa 18 walang kapantay na maikling espada. Walang talo sa depensa at opensa. Ang dating may-ari ko. Ang unang taong nakaakyat sa immortalidad sa loob ng 100 taon. Ikaw na may ganitong galing buong araw lang natutulog. Grabe, ang lupit. Kung ganoon, maghanap ka na lang ng ibang may-ari. Tapusin na natin ang kasunduan. Ikaw ang tigas ng ulo mo. Dito sa akin, napakaraming nawawalang espada na walang kapantay na teknik. At mga sinaunang pamamaraan na di matukoy ang lalim. Kapag natuto ka lang sa akin, kayang-kaya kitang gawing hari sa ilalim ng langit. Gusto mo ba o hindi? Wala akong interes sa paglinang, para saan pa. Sa huli rin naman, magiging abo lang ako. Engan. Engan. Ikaw na bata ka. Hindi ba sa mundo na ito ay wala ng bagay na gusto mo? Kung gayon, ano ba talaga ang hinahangad mo? Ang hindi maulit ang siklo ay sapat na. Kahit ako ang pamatay. O kahit maging abo akong naglaho sa hangin, ayos lang. Ganito ang malamig na pagtanggap sa buhay at kamatayan. Ang batang ito, baka may matandang ninuno sa langit ang sumanib at muling isinilang. Kapag dumating ang pagkakataon, kaya niyang umakyat sa langit anumang oras. Pero ayaw niyang maglinang. Sige, bahala ka.
Ate Meng, malaking paligsahan sa susunod na taon. Hihintayin kita sa Heavenly Dao Hall. Hindi raw magpapadala si Hao. Hindi masama ang porma sa labas. Siyempre, hindi rin mabubugbog ng basta-basta. Ang karangalan ng paligsahan sa susunod na taon para sa mga disipulo. Naipasa ko na sa inyo bilang inyong guro. Ano, guro, ayokong sumali. Mas mabuti bang si kasamang G-King na lang ang papuntahin mo? Pupunta si G-King. Kailangang sumama ka rin. Ngayon na pinuno ka na ng makina, paano ka patatamarin? Lene. Tungkol naman sa pagsusulit sa katapusan ng buwan ngayon. Kung hindi ka papasa, araw-araw kitang pag-ensayuhin sa espada bilang guro. At alam kong matutulog ka lang dito. Pwede naman pala akong umalis mag-isa. Hindi ba yon si Meng Tian lang ng Kinyon Peak? Talagang napakabigat ng simula ng kwento. Dumating na si ate. Mauna na ako sa pagsusulit. Kapag tama ang 6 sa 10 tanong, pasado na. Isang salita lang ang nadagdag, pero ibang-iba na ang basa sa taong laging antok. Ang dami mo palang nagawang kalokohan. Pag nakita mo ito, hindi ka ba nasasaktan? Nangingialam ka sa puso ko. Matapang ka rin, ha? Guro, maaga akong nagsauli ng papel. Mamamatay na ba ako? Anong mamamatay? Ikaw na ang susunod na tatanggap ng gawain. Bilisan mo at umupo ka ng maayos. Ilang araw ka palang nakaupo, nakabuo ka na agad ng problema. Ngayon tama na naman ang sagot. Kailangan pa bang mahuli ako ni Guro para lang gawing halimaw sa pagsasanay? Hindi pwede. Ito ang sinaunang pormasyon ng kampana ng hangin. Ano ang balak mong gawin? Itulak mo ako pabalik. Hindi ba ikaw ang kumilos laban kay Dian? Kapatid ko sa sekta, isasama kita kahit saan mo gusto. Ate, magising ka na. Noong minamaliit mo ako. Binigyan pa ako ng silid si Senior Meng. Sa Kinyon Peak, tinalo ni Meng Yan si Rockwin. Talagang sa kahit anong lugar, pwede kang makatulog. Hong Luan, huwag kang magulo. Ang aliping pulang ibon ng ate. Bayaran mo ako sa pantalon ko. Hindi ka naman kulang nito. At saka, ako ang nag-uwi sa'yo. Hindi na nga ako naningil ng pamasahe, okay na yon. Kung kulang o hindi, iba na ang usapan. Ikaw ang sumira nito, kaya dapat kang magbayad. Sinira ang katawan at pinawi ang mga bakas. Wala nang ebidensya ngayon. Ay! Sa loob ng katawan mo, nakaukit pa pala ang isang walang kapantay na pormasyon para supilin ang mabigat na pana ng paglampas sa antas. Anong klaseng halimaw ka ba talaga? Guro, nais ng alagad na magsara sa loob ng 1 taon at hindi tumanggap ng mga bisita. Ngayon na naipit ang iyong paglilinang sa bottleneck. Walang saysay ang pagsasara. Ako na ang magpapasya bilang iyong guro.
Ibababa ko kayo sa bundok at maglilinang sa mundong mortal sa loob ng 1 taon. Baba sa bundok. Dati wala namang ganitong banghay, ano bang banghay ito? Sa madaling sabi, mas madalas kayong tumingin at makihalubilo sa sari-saring tao sa mundo. May saysay yan sa iyong pagsasanay. Itong mapa ng mga ilog at bundok, ikaw ang may hawak. Bilang iyong guro, sana ay makahanap ka ng mas buhay at makulay na tao. Huwag kang umasta na parang matandang laging nakadungaw sa pulang alikabok. Bumagsak na agad ang banghay sa umpisa. Noong bahagya akong lumihis noon sa banghay, nagtitrigger iyon ng paulit-ulit na pag-reset. Sa pagkakataong ito, hindi lang walang reset. Pati ang bakas ng dating hukbo ni Jun Wang ay lubusang nagbago. Kung gusto kong pigilan ang muling pagguho at pag-reset ng mundo, kailangan kong kusang bumaba sa bundok. Hanapin si Hualan Yue, ang babaeng bida sa orihinal. Siya lang ang makakatulong sa akin na maitama ang banghay. Sa lakas ng hanay mong iyan, baka isipin ng iba na pupunta ka roon para makipag-away. Sa buong Azenfeng lupa. Handa ang lahat at walang alala. Gusto kong umalis mag-isa ng tahimik. Ate, naligaw ka ata, dito yon, DP. Bilisan mo, ate, poprotektahan kita. Tapos na sila. Bakit nandito ka rin? Ang utos ng may mataas na dangal ay pagsabayin natin ang landas upang tumugon sa mundo. Malala ito. Handa na ang bangka ni ate yon. Sakay na kayo sa bangka, malupit kayo. Dito na ang Haian. Bakit ganito kalungkot at parang patay ang paligid? Nabalitaan kong minsan ay sagana sa mga hiyas ang Haian. At sagana sa ginto at pilak. Ngayon, halos wala nang natitirang sigla. Nasipsip na ng malalaking puwersa ang kapalaran ng bansa. Natural na ganyan ang itsurang parang multo. Sa huli, may lalaki at babaeng bida rin namang darating para iligtas ang mundo. Nakakaawang mga tao rin sila. Kunin mo iyan at bumili ka ng makakain. May natitira pa akong makakain dito, huwag mo nang agawin. Hahaha, kapag tapos na ang laban, huwag na huwag kang bastos. Hindi ko balak iligtas ang mga disipulo ng Kinyon para sa kanila. Nakatira siya sa paikot na bilog ng buhay at kamatayan. Hindi basta-basta mamamatay ang ganoong tao. At hindi rin naman ako isang otok ng pagpapagaling. Hindi na kailangan ng pag-aayos ng karma. Ganoon pala. Ganito pala ang iniisip ni ate. Sa wakas, nakita rin kita. Hoy! Kaya pala ganito ang type ni ate. Pakawalan mo siya. Ako ang maghahatid sa kanya pabalik sa himpilan, kahit magkapareho pa ang suot nyo. Pero bakit naman ako magtitiwala agad? Kakampi niya ako. Hindi ka naman naukol makialam dahil lang sa isang dayo. Wala na, tuluyang bumagsak ang takbo ng kwento. Sa unang pagkikita pa lang ng bida at bida, hindi agad nagkatugma ang loob. Mauwi na naman sa rambulan. Habang nabubuhay pa ako, ano pa ba ang saysay? Elnen, may gana ka pa palang nakahiga dyan. Sa labas, nagkakagulo na ang dalawa. Grabe, talaga namang dadalhin ako sa sakit ng ulo nito. Tama na, huwag na kayong mag-away. Hindi ka naman napipilit. Normal lang na magprotekta ang mga babae sa kapwa babae. Ganyan naman talaga, wala na tayong magagawa. Kapag may oras si Iyo, pumunta siya sa himpilan ng Taiking Men para hanapin ako. Siguradong pumunta ka.
Kapag may problema ka, ganyan mo na lang ako kainisan. Bakit ang lapit ko sa'yo? Pero parang lalo ka namang malayo. Sabi nila sa Taikinmen daw, tinanggap nila ang isang atas para siya sa atin kung bakit biglang lumiit ang sigla ng mga tao sa Haian. Mission. Ano raw? Sabi nila sa Taikinmen daw, tinanggap nila ang isang atas para siya sa atin kung bakit biglang lumiit ang sigla ng mga tao sa Haian. Mission. Ano raw? Sabi ng mga tao, si Gu Junchao ang tumanggap nito. Himpilan ng Taikingmen. Hindi ba bawal pumasok ang mga disipulo ng Taikingmen sa loob? Bakit ka narito? Dumating ako para hanapin ang kaibigan ko, ano bang pakialam mo? Kung may gigil kayo, labas na lang at doon magbuntalan. Ang ingay niyo na istorbo na si ate. Ganito ba talaga siya laging tulog? Noon, si Iwei ay masipag. At mataas din ang pride, ayaw magpakumbaba. Pero pagkamulat niya noong ika-15 ng ikatlong buwan, parang ibang tao na siya. Wala na siyang pakialam sa kahit ano. Nag-iba ng husto ang ugali noong Marso 15. Hindi kaya nakapaglakbay din siya. Mula langit na may korona pababa sa lupa na may tigre. Ang munting toring kayang magpagulo kahit sa ilog at tagapagbantay pa ng haligi. Mahal ko. Dahil lang masaya siyang nakakakain ng cake. Kapag gusto mo, araw-araw kitang gagawan. Lusaw agad pagpasok sa bibig. Talaga namang hindi basta-basta ang galing ng gawa ni Hua Longyue. Araw-araw siyang lumalabas para mag-imbestiga sa bansang Ego. Hindi rin niya nakakalimutang mag-iwan sa akin ng konting lambing. Iyan ang babaeng bida na talagang worth it makipagkaibigan. Ang kakaiba, si Gu Junchao ay nawawala na ng 5 araw. Magulo na talaga ang Haian ngayon. Kailangan natin siyang hanapin. Kung hindi natin siya hahanapin, paano magiging bida? Hindi siya mamamatay, pero bahala na, ipadala na lang kay King Shixong. Tayo na mismo ang pumunta. Kung gusto mong bumalik sa panahong hindi na kailangang umikot muli. Kung gayon, kahit paano, ipangako mo man lang, na hindi mamamatay ng walang dahilan ang 2 bida sa aklat. Isang pagkakataon lang ang meron ka. Isang pagkakataon lang ang meron ka. Kapitan Gu. Talagang lumihis ng husto ang takbo ng kwento. Hindi na umepekto ang singsing ng liwanag ng langit. Mamamatay ba talaga siya?